Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Masikip ang traffic. Hindi halos umuusad ang mga sasakyan. Kasing sikip iyon ang nararamdaman ni Darlene sa mga sandaling iyon. Kanina, ipinatawag siya ng prinsipal ng eskwelahang pinapasukan ni Rolpe. Napilitan siyang mag-half day sa trabaho para puntahan ang prinsipal. Pangalawang beses na yon at kanina, binigyan na siya ng warning ng prinsipal. Para pa niyang naririnig ang sabi ni Mrs. Arseñas. Nababarkada ho ang anak ninyo, Mrs. Madalas ho nagkakating klases para lamang maglakwat siya. Ang mga sinasamahan pa naman niya, pawang mga notoryo sa eskwelahan. Siguro ho, mas makakabuting ilipat na lamang ho ninyo sa school para humalayo sa mga kabarkada. Ibig niyang mapaiyak, ngunit maagap na napigilan ang sarili. Mrs. Arseñas, nasa kalahati na ho ng school year. Kung maaari po, tapusin na lang po ng anak ko ang taong ito. Ang pakiusap niya. Hayaan ho nyo, kakausapin ko si Rolpe. Okay, Mrs. Vicente, pero last chance na ho ito ha. Kapag hindi pa nagbago ang anak ninyo, ikinalulungkot ko, tumango siya. Sayang anak ninyo, Mrs. Matalino pa naman siya. Ano ho ba ang problema? Kinausap ko na siya at ng guidance counselor namin. Pero ayaw ho niyang magsalita. Hindi siya kaagad makakibo. Pagkunwan, hayaan ho niyo ma'am, kakausapin ko ang anak ko. Salamat ho. Nagpaalam na siya. Isinandig niya ang ulo sa dingding ng jeep at mariing pumikit. 10 taong gulang pa lamang si Rolpe ngunit nagsisimula na maging sakit ng ulo. Hindi naman dating ganun ang anak niya. Mabait na bata si Rolpe, masunurin, malambing. Nagsimula lang naman ang problema noong mabasa ni Rolpe ang sulat ng Auntie Felisa niya. Dumating siya mula sa opisina ng araw na yon. Hindi siya sinalubong ni Rolpe. Patuloy lang ito sa panonood ng TV habang nakahiga sa kama nito. Agad niyang naramdaman na may problema ang anak. Hello? Nilapitan niya ito sa kama at ginulo ang buhok. Kumusta na ang binata ko? 10 taong gulang pa lamang si Rolpe, pero halos magkasing taas na sila. Sa bagay, karaniwan lang naman ang taas niya na 5'3". Alam niyang malaking bula si Rolpe. May pinagmanahan at habang lumalaki, lalong nakikita kung kanino ito nagmana. May kumirot sa isang bahagi ng puso niya. Tinignan lang siya ni Rolpe. Pagkunwan ay nakapangalumbabang ibinalik ang paningin sa telebisyon. Hey, may problema ba? Hindi mo pa ako binabati. Ninakaaway ka? Umiling ito. Mami, nasan nga uli ang daddy ko? Kinutuban si Darlene. Di ba sabi ko sa'yo, patay na siya? Sinungaling ka, Mami. Hinarap ni Rolpe ang ina. Buhay ang daddy ko, hindi ba? Bakit mo ko tinatago sa kanya? Punong-puno nang hinanakit ang tinig ng bata. Rolpe, saan mo nahagilap ang kasinungalingang yan? Mami, ikaw ang sinungaling. Nabasa ko ang sulat sa iyo ni Lola Felisa. Pinakailaman mo ang sulat ko? Agad na sumulak ang galit sa ulo ni Darlene. Next time, huwag kang makikialam sa sulat na may sulat. Pinagtakpan niya ng galit ang akusa ng anak. Bakit mo sinabing patay na ang daddy ko? Naroon lang pala siya sa bayan ni Lola.
Hindi man pala totoo ang pinagsasabi mo sa akin. Tumigil ka, Rolpe. Tumigil ka! Ang pasigaw na utos niya sa anak. Para sa akin, patay na ang ama mo. Mas makabubuting huwag mo nang isipin yon. Makakabuti para kanino, mami? Sa'yo o sa akin? Rolpe, nakikiusap ako. Pagod ako. Bumili ka na lamang ng lutong ulam sa kabila. Hindi ako nakadaan sa palengke. At mabigat ang pakiramdam ko. Nahiga na siya sa kanyang kama. Kaibayo ng higaan ng anak. Talagang masakit ang kanyang ulo. Kaya hindi na niya masyadong binigyan ng pansin ang pagmamarkalkulo ng kanyang anak. Sa dami ng iniisip niya, agad na nawala sa isip niya ang pinagdiskusyonan nilang mag-ina. Malapit na naman ang bayaran ng bahay, bayaran ng ilaw at tubig. Halos hindi na niya mapagkasya ang sweldo para sa pangangailangan nilang mag-ina. Instrusuwelo lang ang inuupahan nilang bahay, isang kwarto, naroon na sa kwarto ang lutuan nila, salas at higa ang mag-ina. Sa labas ng banyo, kumon silang nangungupahan sa bahay na yon sa instruction sa may sampalok. Doon lumaki si Rolpe. Magkano lang ba ang sweldo niya bilang sekretary ng isang notaryo publiko na may opisina sa harap ng VRC? Minimum lang ang sahod niya. Dahil malapit at convenient yon para sa kanya, pinagtsatsagaan niya. Ngunit habang lumalaki si Rolpe, lumalaki na rin ang gastos nilang mag-ina. Hindi na niya alam kung paano pagkakasyahin ang kanyang kinikita. Sa public school na nga lang ipinasok ang anak niya. Hirap na siya. Paano wag? Tumungtong na ng high school ang bata. Nag-college. Paano na kaya ang buhay nila? Sa dami ng iniisip, nakaligtaan niya si Rolpe. Isang araw ay nagulat na lamang siya nang ipatawag siya sa principal office. Si Rolpe, madalas mag-absent, naglalakwat siya. Naiyak siya sa sagalit. Pinadapa niya ang anak at pinalo. Muling naulit yon. Ngayon lang niya naiintindihan. Nagre-rebelde sa kanya ang anak. Nang dumating siya ng bahay, wala si Rolpe. Nakita niya ang sulat mula sa Auntie Felisa niya at isang legal size na envelope. Tingin niya, official iyon. Inuna niyang basahin ang sulat mula sa tiyahin. Gaya ng dati, puno ng pangangamusta ang sulat ng Auntie Felisa niya. Kapatid ng nanay niya at tangi niyang kamag-anak. Matandang dalaga ito, ngunit hindi na katulad ng dati ang sulat ni Auntie Felisa. Dati, umaabot ng 5 pahina ang sulat nito sa kanya. Ngayon, halos hindi pa nito mapuno ang pahina. Anang isang bahagi ng sulat. Pasensya ka na, Darlene. Hindi na rin ako gaanong nakakasulat kasi nanginginig na ang mga kamay ko. Sadyang nagkakaedad na ang tao. Ang problema pa nga, madalas akong sumpungin ng high blood ngayon. Kaya nga pinaalis ko na yung kasama kong dalagita, baka siya pa ang maging mitya para mapadali ang buhay ko. Isang retired principal sa elementary ang Auntie Felisa niya. Kaya may pagka-istrikto ito. Namatay sa aksidente ang mga magulang niya. Noong maglilimang taon pa lamang siya, ang Auntie Felisa na niya ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Nakadama siya ng pangungulila sa tiyahin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng sulat. Gustong-gusto ko kayong makitang mag-ina. Ngunit hindi ko na kayang bumiyahe ng malayo. Makakaamoy lang ako ng amoy ng gasolina. Nahihilo na ako. Siguro, ang laki-laki lang ni Utoy. Kailan ko na nga ba siya huling nakita? Noong malakas pa ang Auntie Felisa niya, minsan 1 buwan, dinadalaw silang mag-ina. Ngunit nitong nakarang 4 na taon, hindi na nagagawang bumiyahe ng malayo ang tiyahin. Kaya nagkakasya na lamang sa pagsusulatan. Ngunit habang nagdaraan ang taon,
Papaiksi na ng papaiksi ang sulat ng tiyahin. Mayroon lang akong hihilingin, Darlene. Sana dalawin ninyo ako. Nasasabik na ako. Nakita kayong mag-ina. Kung magagawa ko nga lang himukin kang umuwi na lamang dito, mas magiging maganda ang buhay ninyong mag-ina dito. May bukid namang ipinasasaka. Pwede ninyong pagkuhanan ng pagkain. Pwede kang mamasukan dito o magtayo na lamang ng tindahan. Pinahid ni Darlene ang namumuong luha sa sulok ng mga mata. Gustuhin man niyang umuwi, hindi niya magagawa. Matapos basahin ang sulat ng tiyahin, muling itiniklop yon at ibinalik sa sobre. Binuksan niya ang pangalawang sulat. Muntik na niyang mabitawan yon. Nanginginig ang kamay na binasa. Galing yon sa abogado ni Rafael, petition for annulment of marriage. Nang hihinang ibinagsak niya ang likod sa kama. 10 taon na silang hiwalay ni Rafael. Siguro nga, panahon na para gawing final at opisyal ang paghihiwalay nila. Dumating si Rulpe, pasado 8:00. Napatingin si Darlene sa ayos ng anak. Naka-spike ito ng buhok, mahaba at maluwang ang lagpas binting walking short. Para itong nakapaldang tignan. Maluwag din ang suot na t-shirt. Marumi ang sapatos. Nang minsan tinangka niyang laban ito pa ang nagalit. Iyon daw ang uso. Hindi daw in kapag malinis ang sapatos. Pigil ang galit na hinarap niya ang anak. Saan ka galing? Nakalimutan tuloy niyang maging malumanay. Gumuhit ang takot sa mukha ng bata, ngunit saglit lang yon. Diyan lang ho. Nagpakatimpi-timpi si Darlene. Ipinatawag ako ng school principal ninyo kanina, Rolpe. Last warning na sa'yo yon. Anak, ano bang problema mo? Tinignan lang siya ng anak. Galit ka ba sa akin? May kasalanan ba ako sa'yo? Sinungaling ka kasi. Ang sumbat ni Rolpe sa ina. Daig pa ni Darlene ang sinampal ng sariling anak. Matagal na namayani ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Darlene bago niya nagawang magsalita. All right. Nagsinungaling nga ako sa'yo, pero para sa kapakanan mo din yon. Ayoko masaktan ka. Nagtaas ng mukha si Rolpe. Tinignan siya. Bata kami nung nagpakasal ng tatay mo. 16 lang ako. 23 siya. Katatapos lang niya sa kolehiyo. Kagagraduate ko lang din ng high school. Siguro nga sadyang bata pa ako noong mga panahong yon. Pagkaraan ng 1 taon, naghiwalay kami. Hindi ko alam na buntis na pala ako sa'yo noon. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na buntis ka? Umiling siya. Nalaman ko na lamang na nag-abroad siya. Ilang taon na siya doon. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Gumuhit ang pait sa mukha ng bata. Dapat sinabi mo sa kanya, Mami. Di binalikan ka niya? Tayo! Sana nga ganun kadali yun, Rolpe. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Maagap na pinigilan yon. Hanggang maaari, ayaw niyang makikita siya ni Rolpe na umiiyak. Kailangan niyang laging matatag para sa kanilang mag-ina. Bakit, Mami? Mahirap bang sabihin yon? Hindi malaman ni Darlene kung paano ipapaliwanag sa anak nang hindi ito lalong masaktan, nang ito ay tinanggihang angkinin ng sariling ama, kahit taglay pa rin ng bata ang apelyido nito. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para maunawaan mo ang sitwasyon, Rolpe. Malaki na ako, Mami, ang giit ng bata. Anak, please. Please naman, oh. Pakiusap niya. Iniba niya ang usapan. Galing ako sa school kanina. Ipinatawag na naman ako ng principal, Rolpe. Kapag ka in-expel ka sa eskwelahang yon,
Saan ka na naman? Saan ka na naman pupulutin? Saan ka naman pupunta? Hindi ka na mag-aaral, anak. Kaya ako nagsisikap na mapag-aral ka. Iyon man lang ang maipamana ko sa'yo. Wala tayong kabuhayan. Huwag kang mag-alala, mami. Magkakapera din ako ng marami na hindi na ako kailangang magpakahirap ng pag-aaral. Anong gagawin mo? Mangu-hold up ng bangko? Magnanakaw? Hindi na napigilan ni Darlene ang galit. Yan bang natututunan mo sa mga kaibigan mo? Kung paano maging sanggano, Rolpe? Magmula ngayon, ayoko mababalitaan kang kasama ka pa ng mga batang yon, ha? Hindi sumagot ang bata. Sagot! Oo, ang napipilitang sagot ng bata. Nababahala siya sa kalagayan ng tiyahin. Ipinasya niyang dalawin ito sa probinsya ng Sabadong yon. Isang araw ang biyahe mula Maynila hanggang sa San Vicente. Isang araw silang titigil ng bahay ng tiyahin. Lunes na sila nakabalik ng Maynila. Nagpaalam siya sa boss niya. Ipinagpaalam niya si Rolpe sa guro nito. Excited si Rolpe sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Ngayon lang ito nakalabas ng Metro Manila. Sumakay sila ng bus. Pinili nito ang upuan sa may tabi ng bintana. Mami, bakit ngayon lang tayo umuwi ng San Vicente? Ang kulit ni Rolpe. Kasi nga anak, nag-aaral ka na. Saka may trabaho ko, ang iwas niya. Mami, aakyat tayo sa bundok na yon? Oo, may daan dyan. Marami pang tanong si Rolpe. Sinikap niyang sagutin lahat yon. Naroon pa rin ba sa San Vicente ang daddy ko? Nabigla si Darlene. Hindi malaman kung anong isasagot. Ewan ko. Matagal na akong walang balita sa kanya. Ang iwas niya. Diba ayon kay Lola Pilisa, dumating siya sa San Vicente? Tumango siya. Pero matagal na yon. Makikita ba natin siya, ha, mami? Mariing napapikit si Darlene. Yun na nga ang iniiwasan niya. Ewan ko. Siguro kapag naroon siya. Sandali lang naman tayo dun eh. Dadalawin lang natin ang lola mo. Isang araw lang, babalik na tayo. Worry satisfied naman si Rolpe sa naging sagot niya. Naghihikab na ito. Malayo pa ba, mami? Malayo pa tayo. Sige na. Natulog ka na muna. Ang utos niya sa anak. Noong una, ay sumandal sa kanya si Rolpe. Ngunit nang di mapapaglabanan ang antok, nahiga na rin ito sa kandungan ng ina. Masuyong sinuklay-suklay ni Darlene ang daliri ang buhok ng anak. Tulad ng madalas niyang gawin noon, nung pwede pa niyang kandungin, yakap-yakapin at halik-halikan ng anak. Ngayon, ayaw ni Rolpe na niyayakap niya ito o hinahalik-halikan lalo na kapag may nakakakita. Nahihiya na ito kasi malaki na ito, nagbibinata na. Ayaw na nitong tinatratong baby. May lungkot na napatitig si Darlene sa anak. Namimiss na niya ang Rolpe noon. Malambing, mapagmahal. Lahat ng sasabihin niya ay pinaniniwalaan nito. Lumalaki na si Rolpe. Nagkakaroon na ng sariling mundo. Marami na itong itinatanong na hindi niya kayang sagutin. Marami ng mga bagay na di niya kayang ipaliwanag. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Nawa po ay samahan niyo po ako muli sa bagong kwento. Thank you for watching and God bless all.